Bagay ka o yung ibang tao talaga hindi mapipigilan yung sobrang galit. Usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino. Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Ninakawan! Ang ninakawan! Pagharapin, iyon ay ang katotohanan. Marcos Isay, palayasin, ikulong. Narinig ng ating mga kaibigan at minamahal na Armed Forces of the Philippines. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. Nako, kung napapanood nyo ho, parami na ng parami ang tao dyan sa Luneta. Kahapon ho, kagabi, umabot na ho ng kulang-kulang 1 milyon, almost 670. At tumaas pa ho ang bilang. At hindi natin napanood sa stream media ang pagharang doon sa mga realista na pupunta dyan sa may sa People Power Monument. Nakuhanan ho ng video ng mga iba't ibang kasamang vlogger. Yung akto na pagharang ng mga kapulisan sa EDSA Monument. Bakit? At BP Sara nagsalita na, binatikos ang Kongreso at Palasyo sa issue ng korupsyon. Mamaya ho, maririnig nyo. At ang sigaw ni Ka Eric, sinabi niya, mag-resign ka na. Sino yung sinasabihan niya rito? At Professor Malutikia, kung napanood nyo yung matinding HB ni Anta Clara, Professor Malutikia, totoo ang video ni Saldico. Yan, ang abangan nyo maya-maya. At siyempre may mga yung mga mensahe at meron hong mapapakulong, meron hong kakasuhan. Ilang senador. Nabanggit doon si Senador Villanueva, Estrada, Chis Escudero, anak ng bugi talaga. Basta kaalyado ni BP Sara, kakasuhan. Pagka-alyado nila, wala, libre, free to. Kahit anong gawin. Diba? Yung mga natalo nga sa eleksyon mga kampi nila nakaupo pa hanggang ngayon. Hindi natin patatagalin na nagbabala na ho na kung nakakaintindi ka, Bongit, kung naiintindihan mo yung mga sinasabi ng taong ito, dapat alam mo na kung ano yung gagawin mo. Sa bagay, ang balita, may nagsampalan. Sinampal ba? Alamin natin yan sa mga susunod. Baka ma-headline, Meron daw nagwala sa palasyo. Sabi nino, hindi natin alam kung sino. Basta naibalita lang. Pasok. Tayo bang mga Pilipino ang nagnakaw? Ito ang paulit-ulit na sinambit ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Isinampal kay Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon na ang ninakawan nila ay ang mga Pilipino. Umabot na sa 650,000 na katao at patuloy na dumarami ang nagtitipon sa Quirino Grandstand, Maynila para sa 3 araw na rally for transparency and a better democracy ng Iglesia ni Cristo ayon sa crowd estimate ng Manila Police District. Ayon pa sa ulat, patuloy ang pagdagsa ng mga talaga? Kanina, hapon 670, ngayon 650. At binalita ng stream media, wala pa rin 500. Kwento niya sa unggoy. Kulang-kulang ho, 1 milyon. Huwag niyong babalik rin, huwag niyong babawasan.
Estimated dyan, kulang-kulang 1 million. Ang dami-dami niyan eh. Galing ito mga invento, no? Iba't ibang mga lokal ho ang dumalo dyan. At yung iba nakasama pa nga eh. Yung ibang mga supporter ng dating administrasyon. Ngayon, meron nagsasabi na iniba na raw yung statement. Ang alin na statement sinasabi nyo? Na ayaw na raw nilang magsalita patungkol sa destabilization. Hindi ka nga pwedeng bumoses ng destabilization eh. Pero kung iintindihin nyo kung ano yung sinasabi, maliwanag naman sa utak mo siguro. Kung nakakaintindi ka, ay kung hindi, di bahala ka. Diba? Oo, gusto nyo makita yung... Tuloy muna natin to. Lahok habang pinaigting ang seguridad at crowd management sa paligid ng Luneta at Rojas Boulevard. Marami sa mga dumalo ang nagsabing layunin nilang magpakita ng suporta sa mas bukas, responsable at tapat na pamamahala. Kaya't sa babala ng INC kay BBM, ginawan at siniraan na ng mga kakamping at loyalista ang Iglesia ni Cristo na di umano'y bata daw ni Ka Eduardo V. Manalo si Zaldico. Ayon nga sa post ni Yayam Dizon, pasabog, kaano katotoo na matagal na palang bata ni Eduardo V. Manalo si Zaldico at yung eroplano ginagamit nila EVM ay kay Zaldi. Kaya pala, heto pa ang isa sa fake news ng mga loyalista. Big time sarap buhay. While thousands of Iglesia ni Cristo members are rallying at the Quirino Grandstand, footage now shows other INC members checking in and dining at the Manila Hotel. Yes, that Manila Hotel, just a few steps away from the protest site. Hindi ba ang gulo ng narrative? Sa baba, galit at nagrarally. Sa taas, naka-hotel buffet at malamig na kwarto. If this is what people's outrage looks like, then someone forgot to coordinate the script. When a so-called mass protest starts looking more like a weekend staycation. Alam nyo, kung ano man yung kanilang sabihin, bahala sila doon. Basta kung ano yung mensahe, ano yung gusto mangyari ng religious group na ito, mas nakakalamang. Oo. Hindi pa nga nagsabay-sabay dyan yung iba't ibang grupo eh. Kasi maski ito si Ka Eric, pumunta doon sa People Power Monument, biglang hinarang ng kapulisan. Hindi lang ho ito napakita sa TV. Bagkus ito ho ay na-cover ng mga iba't ibang vloggers. Kaya ito, mapapakita natin. Magugulat kayo, meron palang ganun. Diba? Ano ba yung rason bakit hinarang sila? Alamin. Nagagalit si Kuya. Yung pera daw ng taong bayan ang pinapasahod sa kanila at bakit daw hinarang? Tuloy. Relax lang kuya, ang puso Ingatan, mainit ang panahon ngayon. Relax lang, wag masyadong padadala sa bugso ng puso. Baka mamaya may high blood ka, mahirap na. Lalo pang magka-problema dyan. So, ganito lang yan. Kung galit ka, konting isipin pa rin ng health, Galit, galit ang tao. Hindi maiwasan yun Pero, kung wala kang kamag-anak dyan at pupunta ka dyan at magsisisigaw ka, yung sigaw mo ay sobra-sobra at nanggagalaiti ka, wag. Isipin din ng health. Bagay ka yung ibang tao talaga hindi mapipigilan yung sobrang galit. Kasi, ninakawan ka na No, ikaw nga na nagbabayad ng tax ng bayan. Kasama ka. O kung wala kang trabaho, papaliwanag ko sa'yo bakit ka ninanakawan.
at paano ka naging taxpayer ng bansa. Kung ikaw ay bumibili sa department store o sabihin na natin sa mga kilalang mall, yung resibo niyan, 20% ho ang binabayad mong tax. Kaya ikaw ay isang taxpayer. Kaya kasapi ka dito. Kasama ka sa nilalamangan at ninanakawan ng gobyernong ito. At ito si nanay nanggagalaiti sa galit. Bakit? Tingnan natin bakit siya nanggagalaiti sa galit. Yung mamamatay sa gutom. Wala nang kwenta. Kahit taasan ang sweldo ninyo, mga kapulisan, wala nang kwenta. Mga anak nyo, pagdating ng araw, kayo na magsisisi. Yan! Tama! Sa bayan, kailangan natin ang pulis. Kailangan ng AFP. Magising kayo. Maawa kayo sa bayan. Sa pamilya ninyo. Kung kayo mawala ng sweldo, may halaga pa may pera. Wala na. $1 equals to 60 pesos. Mabagsak na bagsak ang ekonomiya. Binobola nyo na lang ang media. Bakit? So, mapunta tayo dito. So, halos na okay po natin. Galing na sila ng Elsa Shrine. Tinatahak nga nila yung People Power Monument. Hindi pinapakita yan sa stream media, hindi na pinapakita yan. Ang sinasabi nila, ang tao lang daw dyan ay 2,000. Gaano sila kasinungaling? Sige nga. Pustahan tayo, ito umabot siguro ng mga nasa 8,000 din. Pagdating po natin ng EDSA Monument, malamang sakop na po natin itong EDSA. Yan po talaga dapat ang isigaw natin, mga kababayan ko, Marcos resign. Kasi kapag di natin sinisigaw ang Marcos resign, mga kababayan ko, para saan pa po yung rally natin na wala po patutunguhan yan. Kung di natin pupuntuhin at ugat ng korupsyon, mga kababayan ko. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan, ngayon ay lumalaban! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kawanan! Kawanan! Bakit kaya bumalik? Andito sila bumalik Bakit kaya? Baka napigilan nga Kasi pala doon, dyan sa People Power Monument, bawal silang magsisigaw ng resign, resign, resign. Ibabalik ko para makita nyo. Ibabalik ko. Ito yun Hindi lang napakita ng gusto yan Hinarang Hindi lang napakita na maayos. Kaya bumalik sila doon. Hindi natin sure pero ayan yung si Kuya yung nagagalit. Naharang kasi nakabarikada yung mga kapulisan. So, suma total, sila pa rin ang namayani. Bawal daw magsisigaw ng Marcos, Marcos, Marcos. Bawal daw. Kaya si BP Sara ay kaisa ng mga taong mga dinorobo. Nagsalita rin dito si BP Sara at alamin natin BP Sara, salamat sa iyo at ikaw talaga ang pag-asa ng bayan. Ikaw lang at ang mga kamag-anak mong anak ni Tatay Digong. Pasok. Nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Tama. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security.
Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Ayan Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Tama. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isantabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Salamat, BP Sara. Alam nyo yung sinasabi ni BP Sara? Tayong mga Pilipino ay deserve na mapabuti. We are deserve better. Kaso nga lang, sa nangyayari ngayon, nung nagkaroon ng unit team, wala na. Imbis na mapaganda, talagang gumawa ng paraan para nakawan ang sariling bansa. Ang lokohin ang sambayang Pilipino. Pero ang naging problema dito, hindi lang yun eh. Itong mga kapulisan, itong mga minsan, alam mo, maraming katanungan eh. Sino ba ang nagpapasahod sa inyo? Yun ang unang tanong eh. Sino ba ang dapat yung protektahan? Yun ang pangalawang tanong. Sino ba dapat ang pinoprotektahan nyo? Taong bayan o yung amo nyo? Ngayon, ang tanong dito, paano kayo sasahod kung ang taong bayan ay hindi na magbabayad ng kanilang mga tax? Dapat unahin nyo ang taong bayan. Wala na yan si bungit-ngit. Halatado na talaga yan. Puro pagnanakaw. Nasabi na ni Saldi ko eh. Sino pa ba magpapatunay na talagang inubos ang kaba ng bayan? Nakala natin mga congressman ang nagpakasasa. Ang tinuro dito, si Bungit-ngit at yung pinsan. Sila pala yung pinakamalalaking papel para ubusin ang kaba ng bayan. Isipin nyo na lang. Galingan pa nila ng galingan. Kaya, sabi nga hindi natutulog ang Panginoon. Napak-check niya lahat ng mga, diba? Gumawa siya ng kalamidad para malaman talaga kung ano yung sinasabi niya noon at hanggang ngayon. Si Bungit-ngit na yan. Kasi pinagmamalaki niya yung flood control eh. 5,500, wala naman pala. Diba? Ngayon, nag-fact-check. Totoo nga. Marimar. Ang tanong dito, sino ba ang ninakawan? Alamin natin dito. Nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Wait lang mukhang anuhin natin. Ito. Ulitin natin tayo ba ang alin? Tayo ba ang nagnakaw? Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Ninakawan! Harapin, iyon ay ang katotohanan. Hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang-halata, pantakip sa tunay na issue. Kilala nyo yan. Kilala nyo. Kung sino yung mga nagtatakip. Isipin po natin sandali at sana naririnig tayo nung dapat makarinig nito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang inaakusahang nagdi-destabilize. Tatanungin po namin kayo, tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw?
Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Ninakawan. Ang ninakawan! Pagkatapos tayo pa, nung magreklamo tayo pa ang inaakusahan. Payag kayo? Makapayag kayo? Ang transparency, hindi lamang prinsipyo ng mabuting pamamahala. Yan. Ito po ay utos ng katwiran. Kapag bukas ang proseso, kapag lantad ang katotohanan, nagkakaroon ng tiwala ang mga mamamayan. Tama po. Ngunit, kapag may pagtatago at panlilinlang, lumalaganap ang kawalan ng tiwala, lumalaganap ang galit, lumalaganap ang pagkakawatak-watak. Kaya, kung nais nating makamit ang kapayapaan, dito po sa ating bansa, kailangang manaig at mailantad muna ang katotohanan. Tama. Katotohanan ang dapat ilantad. Iparinig natin sa kanila ano po dapat gawin sa katotohanan. Ilantad. Iparinig! Lantad. Mahina raw! Ilantad. Dapat ganun, ha? Kaya hindi kagaya doon sa isang napakita natin video, hinarang. Dito hindi sila makakaharang-harang dito. Pinalabas nga yung mga pulis dyan, eh. Diba? Doon, kinakaya-kaya kasi kakarampot. Diba? Pero dito, tapos mayroon pang balita, binayaran daw. Yung umatin daw dyan sa INC Rally, bayad daw ng 3,000. What? Kwento nyo sa unggoy. Huwag nyo kami pinagagawa ng kwento. Yung mga troll farm nyo, gumagawa na naman ng kwento. Bayad daw. What? Kalorkay kayo, ngayon, hahanap kayo ngayon ng mga pang... dahil hindi nyo kaya, kakasuhan nyo na. Bakit hindi nyo kasuhan yung sinasabi ni Mr. Saldico na humihingi ka ng ebidensya at ididamay mo itong si Tambalulong? Alamin natin dito. Iba sa akin yung mga yan. Nakasama ko yan. Yung mga yan. May kakasuhan na raw. Pero sa akin, trabaho ko to eh. Hiningi ko tong trabaho to. Kaya gagawin ko trabaho ko. Kaya linawin ko lang sir, para doon sa mga yan pala hiningi mong trabaho. Hindi naman pala sa'yo in-appoint yan. Talagang gusto mo pala talagang maging mapasayo talaga yung ganyang trabaho. Tuloy natin. Tuloy. Naghahanap ng resulta. Kakasuhan nyo na soon sina Bong Revilla, Jingo Estrada, Nancy Binay, at saka si Joel Villanueva. Tama po ba? Joel Villanueva kasama. Okay. Bago magpasko. Saldico. Of course, meron isang kaso eh. Okay. So bago magpasko, hinog na po yung kaso sa mga ito, no? Tingin ko, ano na yan? Magkaka-warrant na yan by December 15. Baka may warrant na yung mga yan. December 16. So pag ganun... Tama yung calendar namin. Okay. Kung ganun po, ano yung likelihood na maa-aresto ito mga ito bago magpasko? Huwag na sila magtatago, pero binabantayan na namin ngayon. We're watching over them already. Meron na kaming tumitik-tik na kami. Tsaka lahat sila naka-alarm na. Okay. Ito pong si Cheese Escudero. Ayun, kasama pala siya. Hindi nakalimutan kong banggitin. Cheese Escudero, si Maynard Ngu. Di ba? Special Envoy. Kasama yan. So ulitin ko lang bago magpasko, mga kakasuhan ninyo at most likely magiging subject ng arrest warrant, Cheese Escudero, Maynard Ngu, Zaldico, Bong Revilla, Joel Villanueva, Nancy Binay, at saka Jingo Estrada. Tama pa? And Zaldico, syempre, Zaldico. May mga congressman kaming inaayos pa namin. Dinididala pa namin yung mga theory kasi nga ito, conflict of interest. Lalo sila mga congressman na inaayos pa para hindi makasama sa... Bakit yung mga naunang binanggit ng Diskaya, hindi nyo makasukasuhan? Nagtatanong lang ho kami. Hanggang ngayon, wala pa rin linaw doon sa mga nabanggit ng Diskaya. Bakit kaya? Nagtatanong nga si Aling Ledesma
Oo, masyado nilang ginalingan. Sobra sa galing. Di ba? Eto, meron dito ha. Ipasok natin ito. Si Ka Eric, nung hindi sila nakapagsalita ba sila? Nakapasok ba sila? Nagawan ba ng paraan? Pero mas maganda kasi, maganda marinig nyo rin yung pahayag niya. Siguro nakapasok na sila nung medyo gabi na. Pero masakit hinarang bad trip Diba? Imbis na makapagsalita ka na ng mas maaga, itong mga nakikialam na mga taga-sunod, talagang ginawa ng paraan para maharang sila. Nasa lalim na may pananagutan kung kaya dumadaguntong ang boses ng bayan. Marcos resign! Agoy! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kulang! Marcos resign! Palayasin! Ikulong! Yun! Tama yan! Sundali si Eric! Marcos resign! Palayasin! Ikulong! Marcos resign! Palayasin! Ikulong! Marcos resign! Palayasin! Ikulong! Naririnig ng ating mga kaibigan at minamahal na Armed Forces of the Philippines. You are not the Armed Forces of Marcos. You are the Armed Forces of the Filipino people. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang bayan, ngayon ay lumalaban. At ang paborito ng lahat para marinig ni Marcos at alam ito ni Giselle. Sana balikan mo ito. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! One more time with feelings. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, hukman mo! Labanan mo, tutulan mo! Ayun! Yan ang mga kanilang mga mensahe sa ating kababayan. At siyempre, mensahe niya yan doon sa nakaupo. Ibang klase, no? Mapunta nga ulit tayo dito kay Malu. Kasi kung nakita nyo yung anong tawag doon? Nagkaroon sila ng tumaas yung HB ni ang Taklara Kaya alamin natin, Professor Malu Tequia, totoo ang video ni Saldico. Ay, talaga totoo. Hindi naman AI yun Diba? Tapos sinasabi nila, AI daw, AI. Diyos mo yung Marima. Ang AI, konting clips lang yan. Pero yung mahaba, pasok. Ma'am, ano po yung take ninyo dito sa paglantad ni Saldico? Kasi nasabi ngayon ng palasyo kasi yung aligasyon na ni Saldico ay katang-isip lang, no? Di-deny nila itong mga sinasabi ngayon ni Saldico na kasiraan laban sa administration. So ano po yung take nyo dito, ma'am, bilang eksperto po dito sa mga usaping politika? Well, yung sinabi ni Congressman Saldico ay kailangan natin tingnan at suriin ng maigi. Kasi siya nagbigay ng proof na yung sinabi ni Gutesa ay totoo. Yan. Pangalawa, nagbigay naman siya ng mga dokumento para tingnan at pag-aralan kung talagang insertion yun ng Pangulo. Ang tanging hiling ko lang kay Congressman ko, sana wag na lang niyang gawing serye. Parang series. Ibigay niya na yung kabuuan ng maintindihan ng Pilipino kung ano talaga ang nangyari. Kasi kung yung serye ng serye, hindi natin alam kung saan babagsak, sinong tatamaan, ang taong bayan talagang galit na galit na sa mga nangyayari. Sa tingin po ba niyo, ma'am, AI itong video ni Congressman Saldico?
Sinasabi nila AI daw, AI. Hindi, tunay na tunay. Nako, although ang makikita mong saldi ko payat, pero hindi yun AI. Kasi makita mo ang anino, ang kunot ng noo, ang expression. So hindi yun AI. Ama. Sa tingin mo ma'am, hanggang saan kaya ito aabot itong mga expose ni Saldico? Well, na kay Pangulong Marcos para sagutin yan. Kasi kung iiwas sila ng iiwas, hindi nila sinasagot. Lalo magagalit ang taong bayan. Napanood ko yung interview niyo ma'am patungkol dun kay Yussi Claire Castro. Ano po yung masasabi niyo kay Yussi Claire Castro nga dito sa kanya ginagawa ngayon na todo depensa nga siya sa Malacanang? Well, understandable naman yung ginagawa ni Yussi Claire. Ang akin lang, tigilan ng propaganda, tigilan, sabi niya fake news, tigilan rin niya kasi mahirap yung daldal siya ng daldal na wala naman datos na dala. Tama. Pumunta po kayo sa EDSA bukas. Patuloy po yung ating pagsasama-sama at pananalita tungkol sa mga nangyayari. Hindi po ito laban lamang ng Iglesia ni Cristo, laban po ito ng bawat Pilipino. Sana makita ko kayo bukas. Yun! Kasi sabi nila, hindi daw ito corruption. Magnanakaw na kasi yung corruption, tingi-tingi lang, kickback lang. Pero ito daw, robbery na daw ito na kasi billion na eh. At saka ako, ang tawag ko nga, paggagahasa ng kaban ng bayan. Ayun, nakakita nyo na. Tama nga naman. Kung corruption, medyo minimal. Pero malaki pa rin. Ito kasi, talagang pagnanakaw na. Sobra. Wala na silang kinakatakutan kasi sila may hawak eh. Kaya kung umabot sa video natin ito, hanggang sa muli, like, share, bye-bye!